Welcome na naman dito sa aking channel, and today's video, bagong loan app pa rin ito mga ka-interview ha, Prime Cash Loan App Philippines, di ba? Naririnig nyo na naman ba yung loan app na ito? Or nakita nyo na naman kaya yung mga ads ng loan app na ito? Kasi ayon dito ay pwede daw tayong makautang hanggang 20,000 pesos. Akalain mo yon. At 180 days or almost 6 months yung terms nino-offer daw nitong Prime Cash. Okay? Isang loan app na naman kaya na okay utangan or hindi? Deal or no deal na naman kaya yung loan app na ito. So, ayan, para sa mga naghahanap nga ng mga pwedeng mautangan online, ay sana nga nakasubscribe kayo dito sa ating channel para maging updated kayo sa iba't ibang mga reviews natin sa mga bago na nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store. Sa itong Prime Cash Loan App nga, nagpapautang na naman daw ng 20,000 pesos. Totoo na naman kaya ito? So, ayan, baka ang iba sa inyo dyan ay napagastos nga noong February 14 at maaring yung iba ay naghanap na naman ng pwedeng mautangan. At baka nga nakita nyo yung odds ng loan app na ito, kaya sana mapanood mo yung buong video. So sabi nga nitong Prime Cash ay pwedeng makautang ng 20,000 pesos at ayan, 6 months daw yung terms na ino-offer. Aba, 6 months. So para nga makautang, syempre hindi nawawala dyan yung cellphone nyo, di ba? Cellphone nyo talaga at yung valid mobile number na ilalagay nyo na naman dyan at pagka-click mo ng request OTP, meron kang matatanggap na one-time password na kailangan mong ma-input dyan para makapag-proceed ka nga na mag-apply daw sa loan app na ito. Okay, personal information na naman. Same with other loan app, kailangan nating masagutan itong province of residence, city of residence, residential address, itong educational level, yung marital status, and then emergency contact na naman. Tatlo lang na naman daw yung hinahanap dito na personal references, then ID information. Mag-a-upload ka na naman ng isang valid government ID. Pwede yung UMID, National ID, SSS, Teen Passport, Driver's License, Postal ID, Voter's ID at Health Card ID. I think ang pinakamabilis makuha dito na ID or ang karaniwang meron sa atin ay itong Health Card ID o di kaya yung National ID, yung Postal ID din and Health Card ID. Hindi nawawala dyan yung facial verification. Itatapat ulit yung cellphone nga. Ayan, picture-picture na naman tayo para na naman tayong nagse-selfie para makapag-proceed nga tayo na umutang dito. Kailangan talaga nating makapag-upload ng isang ID nga at pa-facial verification. Then, next nga dito, aba, nakakaloka kasi ko mag-upload ng isang valid government ID at mag-undergo ng facial verification, aba marami itong pinakita ng loan app na ito na option daw na pwede kong mautangan. Pwede daw sa Prime Cash, may 0.80% na interest, 700 to 28,300 pesos yung pwede kong mautang. Aba, meron pa, Umeta Credit, 0.80% pa rin yung interest niya at 700 to 28,300 pa rin daw yung loan amount. Then next, meron pang SurePay. Ganun pa rin yung loan amount, 700 to 28,300 and then 0.80% na interest. So, sinubukan ko, syempre itong Prime Cash kasi ito yung nakita ko na name ng app na to. Pagka-click ko niyan, may lumabas mga ka-interview na 10,000 loan amount. So, from 28,000 pesos, naging 10,000 pesos lang daw pala yung pwede kong mautang sa loan app na ito. Pero, nagdududa ako dito mga ka-interview ha, totoo ba talaga na makakautang ng 10,000 pesos kahit first time pa lang na mag-loan sa loan app na ito or dito sa Prime Cash? So, by the way, kung meron kayong experience dito, sana i-comment nyo po yan. Possible na nakautang na kayo or approve yung loan application nyo, nag-pause due yung loan application nyo. Ano yung na-experience nyo sa loan app na ito sa collector nila, di ba? Or mabilis ba matawagan yung customer service? Sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga ibahan na laging nag-aabang nga ng mga videos natin. So, yun nga, 10,000 pesos daw yung pwedeng mautang. Loan duration, aba, 4 months na naman daw. Pero totoo kaya to? Amount received ay 9,992. So, doon sa 10,000 pesos, kinaltasan lang daw nila ng service fee na 8 pesos. Then, meron pa daw itong interest na 320 pesos. Ang amount received nga, doon sa 10,000 pesos ay 9,992. Aba, almost walang kaltas. No? Kasi 8 pesos lang kinaltas nila.
at amount received nga daw ay 9,000 or ang ipapadala din nila ay 9,992. Totoo na naman kayo ito. And then, date of application nga ay February 16 kasi sinubukan ko na i-download nga yung loan app na ito ngayong February 16 na mag-try, na mag-apply, and due date kung mapapansin nyo, blanco pa kasi wala pa, hindi pa approve yung aking loan application. At dito sa baba niya, merong nakalagay na select receiving account. Pagka-click ko ng apply, may lumabas na rejected yung loan application ko. Diba, after ko na mag-risk nga or mag-upload ng valid government ID, mag-undergo ng facial verification, sagutan yung mga details na hinahanap ng loan app na ito at maglagay ng personal references. Aba, decline daw yung loan application ko dito nga sa Prime Cash. At meron silang nilagay na kung sakali daw na-approve yung loan application ko dito, ang first payment ko ay sa March 28, 2026 na kung saan magbabayad ako ng 3,653. And the next na payment ko sa May 7, 2026 na magbabayad daw ako ng 3,333. And then last due date sa June 16, 2026 na kung saan magbabayad daw ako ng 3,333 pesos. Di ba? So, totoo na naman kaya yung loan app na ito? Totoo ba talaga na mahaba yung terms na ino-offer? Like, umaabot ng 6 months? Kasi nga, ngayon ay February, and then first payment daw ay sa March, next ay sa May, and then June. Diba? So, kung February ngayon, diba? February, March, April, May, June. Aba, nag-offer ng 4 months na terms. Pero totoo kaya to? So, by the way, kasi yung loan application ko nga dito ay na-rejected. Sorry, we rejected your application. And yun nga. So, sana kung may experience kayo sa loan app na ito, ay i-comment nyo po yan. Pero kasi, hindi ako naniniwala pag mga ganitong loan app na mabilis lang mag-approve or mag-decline ng loan application, parang hindi ako naniniwala na nag-offer sila ng mahabang payment terms. Kasi may mga same na parang ganito lang din. Then, nung okay or na-approve yung loan application ko, yung 10,000, naging 1,000 pesos lang. And then, yung terms na sinasabi na almost 4 to 6 months ay naging 7 days lang. Kaya hindi totoo, or para sa akin, hindi ako naniniwala sa mga ganitong pa-eme nung loan app na ito. Ayun nga lang kasi hindi ko maipakita sa inyo yung final breakdown nga. Kasi na-decline yung loan application natin dito. Kaya sana kung may experience kayo sa loan app na ito, i-comment nyo po yan para mabasa ko at makita din ng mga iba na parang nag-search lang din ng pwedeng mautangan online. Based sa experience ko nga, napakabilis mag-decline yung loan na to. Napaka short term lang din at hindi nga ako naniniwala na ganito talaga kasi may mga nasubukan nga ako before na 10,000 yung gusto nila or yung pwede ko daw mautang pero nung naaprubahan ay naging 1,000 lang yung 10,000 pesos at yung 4 months to 12 months ay naging 7 days lang. Kaya I think same lang din siya sa loan app na ito. So ayun nga, kung may experience kayo sa loan app na ito, maaaring sa customer service nila or yung na-experience nyo lang nung nag-post yung loan application nyo sa sa collector nila, sana i-comment nyo po yan. And then yung mga breakdown kung approve yung loan application nyo dito sa Prime Cash. So by the way pala, na-download ko to sa App Store. Mga naka-iPhone dyan, huwag na lang kayong umutang dito kung ayaw nyo na ma-stress pa sa mga ganitong pautangan online. Okay, so yun lang. Thank you for watching. Please don't forget nga to like, share nyo na rin at sana mag-subscribe na rin kayo para maging updated nga sa mga susunod na videos, mga reviews natin sa mga bagong loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store at syempre yung mga legit at hindi legit na nagpapautang daw online na mga loan app. Thank you and see you sa next video. Bye!